Luluhod na po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Saan ka ba kukuha ng lakas, anak niya? Saan ka ba kukuha ng kapayapaan? Saan ka ba magiging ganap? Mga mahal, ang pagiging ganap sa Ama magmumula. Kung tatanggapin mo siya at maghahari sa iyong katauhan. Ang pagiging lakas ng pananalig at pananampalataya sa pagkilala at pagtanggap mo rin sa Kanya. Ang palakasan ng katawan sa Kanya magmumula. Kapayapaan ng kaisipan sa Kanya rin tuwirang kakanta. Kaya't kung may pagkilala sa Amang nagbigay buhay, bakit ka nga baga mababahala? Sumainyo ang kapayapaan. Mapalad ka pa, anak. Nakakaupo ka ng ganyan. Sino ang nakatatanda ng tumira kila Cecilia? Yung pasyenteng tumira kila Cecilia ng halos 3 buwan. Hindi yun nakakaupo, anak. Nakahiga lang. At lahat ng galawin sa kanya'y sumisigaw. Ikaw, mapalad ka, nakakaupo ka pa, nakakatindig. Siya hindi nakakatayo man lang at nakakaupo, pirmis na nakahiga. 3 buwan. Subalit, ang hindi ko lamang masasabi ay kung parehas kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magsuri kayo. Bakit nga ba nalilito ang tao, nagugulumihanan ng isip niya? Kapag marami siyang dinadala sa isip niya. Ngunit kung may binibit-bit ka man sa iyong kamay na mabigat, ang isip mo'y relax, payapa ang damdamin mo, hindi ka mahihirapan, di ka mabibigatan. Buhay ba ang Ama? Bakit hindi magtanto ang tao? Kung totoong may pagmamalasakit, pagmamahal ka sa iyong sarili at may pangarap ka sa iyong buhay. Problema ni Juan, wag mong solohin. Problema ni Pedro, kanya yun. Kung pinadadala sa'yo, sama kayong dalawa at huwag ikaw mag-isa. Sapagkat kung siya ang magdadala ng sarili niya at kailangan kanya, may kasama siyang magpapagaan. Subalit kung siya mismong may dalahin, ipapasa niya sa'yo, mali iyon. Kaya, huwag mong tanggapin. Yan ang buhay ng tao. Yan ang ugaling tao. Ngunit hindi ito ang gusto ng Ama. Ang gusto ng Ama, magkaisa kayo't ganap kumilala sa Kanya upang kung anong dalahin ni Pedro at nagpatulong kay Juana,
sabay silang dalawa, nakagitna siya. Buhay bang Ama? Subalit, kung problema mo, Juana, ipapasa mo kay Petra at magpapasarap ka, ikaw na bahala sa buhay mo. Yan ang pawang totoo, mga mahal. Kaya kung magigising lamang kayo sa katotohanan, hindi kayo matitigmak ng kalukahan. Sapagkat ang taong siraulo, hindi matututo kailanman. Ngunit ang may pag-iisip at mahina lamang, humingi sa Ama palalakasin. Mga mahal, ang pawang katotohanan, sa Diyos mo lamang masusumpungan. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Kaya nga, kapag siyang nagharit ng una sa iyo, walang baliw. Ngunit ang ginagawa mong kabutihan, kabaliwan sa pananaw ng taong mangmang sa katotohanan. Kaya't ang tawag sa iyo'y siraulo, baliw. Subalit kapag sinukat ng Ama, siya ang baliw. Yung nagpaparatang sa iyong baliw, sapagkat hindi niya batid ang katotohanan, kaya ka napagsabiang baliw. At ang alam niya ay katotohanan ng pansanlibutan, kaya hindi niya mayakma ang katotohanan mo at katotohanan niya, sapagkat magkalisya kayo. Ngunit kung pantay kayo at parehas, magkaisa kayo. Buhay bang Ama? Kaya, kung sa larangan ng kapwa mo'y baliw ka sa pananaw, ngunit sa pananaw ng Ama mo'y totoo ka sa Kanya, patag pa rin ang isip mo. Masaya pa rin ang damdamin mo. Nakakakain ka kahit ano. Huwag lamang mabundat ang tiyan mo ng kabusugan mo. Ang Ama mo'y wala sa'yo. Abay, impatyo ang tawag dyan. Mga mahal, kung makikinig lamang ng katotohanan ng tao at mapapakinggan ay ang katotohanan, walang madidinlan kailanpaman. Sumainyo ang kapayapaan. O, tanungin ko kayo, sinong may takot sa Ama na kumikilala sa Kanya at nadarama siya na naglalango ng alak? Hinahanap ang kalibangan sa alak. Hinahanap ang kalibangan sa sugal. Hinahanap ang paglilibang sa kung ano-anong walang katamusasan. Wala. Hinahanap ng tao nasa katotohanan at nasumpungan ng Ama sa Kanyang banal na salita. Sapagkat habang hinahanap niya ito'y nagliliwanag Kanyang diwa. At habang hinahanap niya ang Kanyang katotohanan, nararamdaman niya sa Kanyang kalooban. Kaya, sa pananaw ng kapwa niya, siya dukha, mahirap, ngunit nakakatawa siya ng totoo. Hindi pagpapaimbabaw. Sa loob ay masama loob. Mga mahal, pawang katotohanan ang sa aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, magdumaing ka man at magsumigaw, walang makaririnig sa iyo na tutulong sa nararamdaman mo. Subalit, impit mo man ang tinig at sinabi mo sa Ama, hindi ko na po kaya, tulungan mo ako, patawarin sa sala. Baka sa hindi mo namamalayan, kumikilos siya sa habag niya at ibigay sa iyo ang lakas mo't kagalingan dahil nasuri sa puso mo. Tapat kang anak niya. Buhay bang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa aking tinuturan. Subalit sinong lahat magtitiwala sa totoo? Di bagat ang taong nakikipagtotoo sa Ama. Ngunit yung hindi nakikipagtotoo at gusto niya sanlibutan lamang, di maaabot mataararo ang aking tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ano pa ang hindi pagtanggap? Hintayin mo kung ano ang mabuting kapalaran mo. Huwag sa isip mo dalhin lahat. Sapagkat mahihirapan ang isipan mo, baka magluwag ang tornilyo mo. Kaya, kung kilala mo ang Ama, di magpapasakit ang isip mo.
sa sariling pag-iisip mo, kundi tuturuan ka at tatanglawan ka ng di mahirapan kalooban mo. Pati isip mo'y huwag masakitan ito. Sumunod lamang kayo. Tubdin nyo at subukan nyo. Kapag di nagbago sa sarili nyo ang turong ito, kayo matigas ang ulo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Mga mahal, tandaan ninyo, gaano man katalino ang tao, may hangganan ang kanyang talino. Gaano man kalakas ang tao, may hangganan ang lakas niya. Gaano man kapangyarihan ng tao itaglay niya, may hangganan ang kapangyarihan niya. Ano mang yaman ang nasa kanya, di mapapantayan ang yaman ng Ama. Kaya't walang lahat ay sa iyo. Lahat na ito'y babawiin ng nagpahirap. Kaya't upang hindi bawiin, kabutihan ang gawin. Sapagkat kailanman di niya babawiin niya dahil yun ang nasa niya. Ngunit at pasubali, gumawa ka ng masama, itatakda niya pagbawi ng buhay mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat siya ang patotoo. Ang sangang di nagbubungay puputulin. Ang punong walang bungay kikitlin. Anong silbi mo sa buhay na ito na kaloob sa iyo ng Ama kung araw-araw ay sayang at di pa kinabangan niya? Kaya, hinatid niya ang mabuting balita, ibinaba niya sa lupa, pinabatid sa tao sa lupa, at kung di mababatid, sino ang kawawa? Hindi banal si Constancia. Ngunit ang nangungusap ng kabanalan ay totoong banal. Kaya't kung kilala nyo, masusuri nyo ang kabanalan, di sa tao, kundi sa Ama. Mahal na mahal po kayo. Sumain nyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bakit kailangan pa nga bang magdusa't maghirap ka? Samantalang maari namang ura-urada pagdakay makalaya ka na. Ngunit kung lahat ay magaan yung kakamtan, paano nyo nasabi kayo'y nadalisay? At paano kayo masasabing ginto ang kinamtan, kundi kayo nadarang upang tumibay? Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Suriin nyo ang niluwal ko at tinuran ko sa harapan, kung ganang talinong pagkatao ang pinagmulan. Sa gayon matatanto nyo, mga mahal ko, sino ang Diyos nyo? Kaharap nyo ba ito? O nasaan sa inyo? Hanapin nyo at maging templo ang tahanan ng katawan nyong naturingan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't maliwanag, saksi ang Ama, nakikita niyang lahat. Kaya't nang tawagan niya si Samuel at pag-atasan, nabatid lahat ni Samuel ang ginagawa ni Saul. Sa makatwid, si Saul walang karunungan na hindi nagmula sa Ama, kaya naging hari siya. At ang napag-atasang si Samuel para magpabatid sa kanyang lahat na gagawin ay walang karunungan kundi mula sa Espiritu ng Ama. Subalit nang nagtalusira itong si Saul, dinaligtan ng Espiritu ng Ama. Sa makatwid, binibigay sa inyo ang Espiritu ng Ama, subalit alam niya ang gumagamit sa mabuti na kaloob niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, kung makikita niyang ito'y ginagamit sa hindi marapat, babawin niya ang banal niyang kaloob. Kaya halina kayo, mga mahal ko, gamitin niyo sa dapat at marapat ang kaloob niya nang makinabang kayo sa handog niyang tapat, na hindi niyo binili, hindi niyo mauutang, hindi niyo mahihiram,
Di nyo mananakaw, ngunit libreng binigay, ipamahagi nyo ng libre, na huwag nyong pagkakalandakan sa walang katuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Subalit may pasubali. Ang sino mang tapat na tumatalim at sumusunod sa Ama, kung handa mo sa parang, sumibol na lamang, walang nangangalaga, walang nagbabantay, sila'y nabubuhay. Ikaw pa kayang anak niyang nagpapakatapat at makatotohanan. Kung handa mo sa parang, nangamumulaklak, bumubok ang bulaklak, ikaw pa kayang tapat at makatotohanan ang di bumuka ang galak. Paglilayan yung lahat, ang sinambit ko, mga anak, pagharian kayo. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Samantalang ang damo sa parang ay walang silbit kabuluhan. Pag natuyo'y susunugin na lamang. Subalit ikaw na gumagalaw at may kaisipan, gayon ba ang gagawin sa iyo? Yamang ikay may bulo, makabuluhan, at naging makabuluhan ang iyong buhay na pinahirap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Yabang nasambit mo, Ama, ang marapat sa kanila. At tuwirang ikay Ama ng lahat. Ang nagnanasang ito'y mabatid upang ikay madamang tuwiran. Ibahagi mo sa kanila ang kaukulan mo, aking Ama. Sa gayon, walang sayang ang lahat ng alay at handog mo sa mga tumanggap sa iyo. Higit kang nakilala sa pagpapakilala ko na ginamit mo'y katauhan na tulad nila. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kapag isa kang alipin, halimbawa ay ikaw ay yaya ng isang artista, kahit chances magpunta, bitbit mo lahat ang dala-dala mo, nagamit niya. Sapagkat siya'y pasarap, magpapaganda, aayusan. Ikaw, yaya, damit ko. Yaya, gamit ko. Yaya, make-up ko. Yaya, yan, hawak yan ng yaya. Kapag ikaw ay gaganap sa larangan ng kabanalan, wala kang yayang makikita ng tao. Nasasabihin mo, yaya, akin ay salita, ibibigay ko na. Yaya, akin na ang gawa, ibabahagi ko na. Kundi ang kasakasama mo bilang alipin ka, di nakikita kung paano binibigay sa iyo ang bawat sasabihin, gagawin mo upang mapakita ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Kapag ikay isang mayaman at may driver, nagmamaneho ng iyong sasakyan, Tsuper, halika din. Saan tayo pupunta? Sir, Ma'am, doon. Bubuksan ang pintuan, sasakay ang mayaman. Subalit kapag ang Ama ang nagmani obra ng buhay mo, hindi mo na kailangan tawagin, Tsuper, halika rito. Ibubukas niya ang kalooban mo at kaisipan. Ituturo niya ang kung saan katutungong marapat at kung ano ang iyong talakaran o daraanan. Yan ang kaibahan ng Tsuper na nagmamaneho ng sasakyan mo at ang Ama mong nagmamaniobra ng iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Ngunit, ilan ang magbubulay, magninilay,
tatanggap sa makatotohanan kung hinahayag. Ang nakikipagtotoo at nasisiyahan sa naririnig niya. Subalit ang hindi gusto at di nadarama, ang wika niya ay, ano ba ito? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kaya siya sumusunod sa'yo bilang driver mo, nagmamaneho sa'yo, disweldo, bayaran mo. Ngunit ikaw na ang nagmamani-obrang ama mo, itinuturo kung saan katutungo at dadaan tao, wala siyang bayad. Hindi mo siya babayaran. Siya pa ang magbibigay ng naaayon sa ginagawa mo. Kaya't napakalaking kaibahan ng pangtao at pang-amang gawa. Mga mahal, tulad ng inyong buhay, kapag pinagkatiwala niyo sa Kanya at nagmaniobra siya, gagawin niyang dapat kayo sa Kanyang pananaw, ituturo niyang tumpak sa inyong buhay kung paano gagaan ang inyong pakiramdam, magiging maliwalas ang inyong kaisipan, magiging matapang kayo sa inyong gagawin na pakikibaka sa buhay. Sapagkat ang ama nyo, ang may-ari ng buhay. Huwag niyong ipamigay ng dahil sa inyong isip na masama, damdamin na masama. Hindi na siya yaan. Pakatandaan nyo, ang sino mang may pinag-iisipang hindi maganda at nag-iisip ng di maganda ay hindi sa kanya. At ang sino mang ibang nararamdaman sa oras na ito'y hindi siya. Sa makatwid, kung patag ang damdamin mo at mabuti kalooban mo, siya'y kasama mo. Di mo nakikita ito. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak na tuwiran. Nagkaramanayahan. 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 Bakit magpapakaluka-luka si Constancia na magsasalita ng kung ano-ano sa harapan ninyo na walang kabuluhat, walang katuturan? May bayad ba kayo, mga minamahal ko? May nagbayad ba sa kanya para suhulan at sabihin ito? May pakinabang pa siya sa gagawin niya sa kapwa-tao? Wala. Subalit sa bawat pagtalima, may pakinabang siya sa nag-aata sa kanya. At sa bawat tinalimahan at ang katotohanan ng taglay, ang patutoy ang mga ang singa sa kanya. Kaya nasa mabuti bandiwa kayo, kayong nakababatid niyan, ngunit ako'y tarok ko. Kaya't masasagot matutugon niyo ang sarili niyo, kasama niyo ngayon, Diyos Espiritu. Ngunit wala ba kayong nararamdamang mabuti? Maaari kang lumuwal, panggulo ka lamang. Sapagkat puso mo'y bato, walang dadarama sa ama mo. Ngunit kung magbabata kay maaring palambutin ito, at makilala mo ang tapat at totoong nagmamahal sa iyo, baka pag uwi mo, maligaya kang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang. Sadya nga kung kay hirap ako na mawawaan ang kabanalan mo, natigib ng dusang puso sa pag-aalala sa buhay niya, nang dahil di ka kilala. Kaya ang mga kahabagan mo, at ipabatid ang marapat mo, upang makalaya sa pagkakaalipin, yamang ika'y nagmamahal, natuwiran. Patawarin sila. Hindi nila nababatid ang ginagawa nila. Hindi nila nababatid ang mga sinasabi nila. At di nila natatarong
kung sino ka. Nekaramaniyahan, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabuti ba siya? Alam niyo po, kung hindi siya mabuti, hindi ako maglilingkod sa Kanya. Kayo maglilingkod. Kung di niyo siya naramdaman, kung di niyo siya nakilala, paglilingkuran niyo ba siya? Gisingin niyo ang diwa niyo. Pag natutulog at lumilipad, hindi niyo mahuhuli ang salita ng Ama. Parang tutubi yan na hinuhuli ng manunubi. Ang tutubi, madaling lumipad. Subalit, malambot ang pakpak. Ganyan ang Ama. Malambot na totoo siya. Sapagkat siya, kapag nahuli ng tao, ang kalambutan niya'y binibigay niya sa inyo. Yaon ang pagmamahal niya. Buhay bang Ama? Nang dahil tapat siya, totoo siya, wagas siya, banal siya, dakila siya, makapangyarihan siya. Kilala mo ba siya? Matulog ka sa oras ng pagtulog. Imulat mong mata mo sa oras ng paggising. Sapagkat kung hanggang ngayon tulog-tulog ka, wala siya sa iyo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, naglingkod ka ba? Sa anong uring paglilingkod? Paano mo ba pinaglingkuran ng Ama mo? Pakinggan mo ito. Mula pinito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ang gumagawa ng mabuti, ang damdamin niya'y mabuti. Subalit kung gumagawa ka lamang ng mabuti, ang puso mo'y bato at marumi, hindi totoo yan. Kaya't kailangan munang linisin mo ang puso mo upang mapatotohanan ang paggawa mo ng kabutihan ay totoo. Subalit hindi mo malilinisan sa ganang sarili mo, kundi dapat tanggapin mo ang tagalinis mo. Yaon ang Diyos mo na di nakikita, ngunit nadarama ng puso mong tinanggap mo. Dahil Diyos, Espiritu siya. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung magkagayon, nang tanggapin mo siya, si dating ikaw, matatakutin, maalalahanin, matatakutin sa buhay, maalalahanin sa buhay. Nang makilala mo, tinanggap mo siya, pinabahala mo sa Kanya. Nang sinabi mong, Panginoon, tatalima ako sa iyo, bahala ka na. Pinakita niyang bahala siya, sapagkat nagtiwala ka. Ngunit nang nag-aalinlangan ka, wala kang makita. Sapagkat anong maibibigay niya, pinag-aalinlanganan mo, gagawin niya. Kaya naman, napatotohanan siya ng mga totoo at tapat sa Kanya. Nang tumalikod sila ng tahanan nila, di nilala. Marumi pa pala tahanan ko, mamaya na ako maglilinis. Pagkatapos ko sa Ama. Kaya't pag uwi niya, kahit marumi, maliwalas ang pananaw niya. Sapagkat maliwanag sa isip niya ang Diyos niya at ang puso niya ay maliwanag ang nararamdamang may pagmamahal. Kaya habang gumagalaw siya, purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka tuwina.
Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Masaya siya. Natapos ang iniwanan niyang inaalay niya ang Ama sa sarili niya. Hindi niya inuna itong dinahilan, bukas na ako. Kaya naman, kahit siya'y tumalikod sa mga dapat iwanan niya para sa Ama niya, nang magbalik siya sa babalikan niyang iniwanan, wala siyang naramdamang sakit. Magaan niyang ginawa ang dapat niyang gawin. Maaliwalas sa isip niya ang dapat niyang sambitin. Kaya naman, nang matapos niyang gawin ang lahat, nainuna ang Ama niya. Ang sabi niya, Diyos ko, kay buti mo, totoo. Wala akong pera kanina. Inuna kita. Inabutan ako ng kapatid kong nagmamahal sa akin. May pamasahe na ako. Yan ang mga totoo. Yan ang tapat. Kumikilos ang Ama na hindi ka mahihirapan. Di ka magnanakaw. Di ka manghihiram. Namumurahin ka pa. Hindi ka magsisinungaling na mangungutang. Pagkatapos, sasabihin mo naglilingkod ka. Kaya naman, dahil inuuna mo ang Ama mo, at alam niya ang kalalagayan mo, inuunawa ka niya, kaya lahat ng sinurrender mo, wika ng English na tao, sinuko mo, siya naman ang nagbalik ng ganti sa iyo. Tao, mahal ko kayo. Kung totoo kayo'y nawawaan niyong tinuran ko, kung mapagpaimbabaw kayo'y sakit sa damdamin niyo ito. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Isa kang nais gumaling, ngunit nang hindi ka nakadating, sinabi mo'y ganito at ganyan. Sinong dinaya mo si Conche? Hindi ka naman mapapagaling ni Conche. Kahit anong sabihin mo sa kanya, ititingin lang sa iyo at oo, wika niya. Ganun ba? Sagot pa. Ngunit maliban doon, wala na. Sapagkat walang may bibigay siya sa iyo. Dahil niloko mo ang espiritong katotohanan ng taglay, hindi nakipagtotoo ka, di mo rin nakita ang totoo. Mga mahal, sa dakong ito'y hindi espiritong huwad ang nagbabahagi sa inyo. Kaya't kung pararatangan pa ninyo, kayo na ang bahala. Ama na ang sasunod na gagawin. Siya rin ang bahala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang matwid at dapat ang sinasambit ko, hindi ko kayo dinadayat niloloko at uutuin pa tao. Aanhin kong utuin kayong matuwan lahat kayo, kung di nyo naman makikilala ang nagpapakatotoo sa inyo. Tao lang ang mapang-uto, mga mahal ko. Hindi ang Ama nyo ang mautuin at mapang-uto sa inyo. Tao ang mang-uuto, ngunit ang Ama makatotohanan sa badlang tao. Ho, aking Ama, kay hirap iulat ang sayo. Subalit pinagtibay mo ang ginamit mo, kaya't nakatitindig sa harapan ng tao. Kung wala nga ang kaloob mo, anong gagawin ito? Kaya't patuloy mo pa, patatang Ama ko. Netkaramenayahan. 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 Ang kidlat ba, madalas niyong makita? Ganyan din ang Ama. Kaya kapag dagdaan siya sa bawat isa, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Sapagkat kung siya'y dumatal hagibis, mabilis,
Subalit kung siya'y lumisan, hagibis din, walang kasing bilis. Kaya akala ng taong binahaginan, panlilinlang na't kamalian, siya pa rin ang nasa kanyang katauhan. May takda ang lahat upang ika'y patawan ng nararapat sa kamalian. Kaya't ang tapat at totoo, magtiwala, may mabuting kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Mahal na mahal ko nga kayo. Kaya't itong winiwika ko. Kundi sa pag-ibig ko'y di gagawin ko ito. Ang ibaba pang lahat ang dapat sa inyo. Samantalang payapa na ako sa kaharian ko. Ano't bababaan ko pa kayong taong mahirap ituwid ko. Nagkaramanayahanan. 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 Sulong kayong may pangunawa. Sambitin nyo ngayon kung sa kapatid nyong si Constancia nagmula. Paano niya ito napag-aralan? At paano niya ito bibigkasin? Kayo na rin ang humamak. Ama na rin ang hahatol. Bilang tao, aaminin ko po sa inyo. Magaan sa aking pangangatawan at lalong nagbibigay lakas sa akin ng mga ginagampanan kong ito. Subalit, nararamdaman ko po at pinadadama sa akin, hindi lahat ay nakakadama. Kaya, ang tanong ko sa akin, paano po silang walang pandama? Sila nagkasala, hindi ikaw. Ituloy mo ang atas ko. Magandang maga po sa pahapon, mamaya. Tutuloy ko po. Buhay ba nga, Ama? Masaya ba kayo? Parang hindi. Gising ba kayo? Parang may tulog. Tapat ba ang Diyos? Ba, nangiti ka rin. Matulog ka mamaya. Nang di lumilipad, baka manghuli ng tutubi. Buhay ba ang Ama? Gusto niyong mapatotohanan ang sinasabi ko? Magpunta kayo sa mental. Kaya lang, ang hindi ko lang mababatid sa inyo at masisigurado kung papayagan kayo ng mga nangangasiwa na malaman ninyo kung sino matatalino doon. Yan na ganyan. Dahil sa hindi nila kayang tanggapin ang katalinuhan nila, ba't ganun ang naging buhay? Tanggapin mo ang Ama. Matalino ka at mangmang, masaya ka. Mahirap ka, mayaman, katamtaman, maligaya ka. Sapagkat hindi yun ang nagbibigay ligaya at kasiyahan, kundi siya. Sinisigurado ko sa inyo, kung tatanggapin nyo lamang, wag lang tayong magtagisan ng galing. Hindi kita papatulan. Subalit wag mo ko hamunin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
katotohanan ang tinuturan ko. Tapos na ang Kristo Jesus ng buhay nyo na nagkatawang tao. Panahon na ng Espiritu. Hindi na papayag ang Ama, pati Espiritu niya'y hamakin pa. Tama ng nagkatawang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, magaling ka ba? Matalino ka ba? Gamitin mo para hindi ka manghuli ng tutubi. Hanapin mo'y Ama, tanggapin mo'y salita niya, at gagaan pakiramdam mo. Isang araw, sa pagbabata mo, makikita mo rin ang nakahanda para sa'yo. Kung di ka susuko, kakamtan mo ito. Buhay ba ang Ama? Ngunit, paano ka makalalaban kung wala ka ng laban dahil nanghihina ka na? Hindi ka na makatulog. Hindi ka pa makakain. Hindi ka pa makapag-isip ng mabuti. Talo ka na. Sino nanalo sa'yo? Bahwa. Huwag. Kawawa ka. Hanapin mo Ama. Walang kasing talino siya. Walang kasing lakas siya. Walang kasing yaman siya. Walang kasing buti siya. Walang kasing kapangyarihan at kadakilaan taglay siya. Manghiram ka. Humingi ka. Huwag mo lamang sabihin, akin ang lahat yan. Hindi niya ibibigay. Bibigyan ka, babahaginan ka. Pahihiramin ka, oo. Ano ang ibibigay sa iyo? Ang lakas niya, ano ipahihiram sa iyo? Bagay na kailangan mo. Ngunit buhay mo, pinahiram din. Kaya babawiin sa takdang panahon. Buhay ba ang Ama? Sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal. Panandali ay paalam. Palalagupin ko lang ng tubig si Constancia. Hoy, chekarama. Hey, yan eh. Nekaramakaleya. 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 Ay, ako'y nauuha. Tubig lamang laman-laman ng inyong katauhan. Kung tapat kayong tuwiran, dulot ay kalinisan. Mula ulo hanggang talampakan, mananalaytay sa inyong kalooban, mahuhugasan na tuwiran, taglay niyong dugo sa katawan. Maging inyong kalahat-lahatang bahagi ng katawan. Dadaloy ang dugo at tubig na mainam. Pagagalawin, katawan nyo may buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkaramaniyahan. 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 Yan ang patotoo. Pagda ka karaka-raka, di batid mo kung ano na kausap mo o taong minamahal ko sa mundo. Kaya't di nyo masusuri maliban may pandama. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan, ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito
ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Sino ba ang batong sandigan na walang katibagan? Walang dilit iba ang handog sa inyo ng amang mainam. Kristo Jesus ang pangalan na nagtaglay ng kaligtasan. Kaya't ang pundasyong mainam sa kanya kakamtan at di kailanman matitibag ng sinuman. Kaya't kung sa kanya ka manghahawakan taong nilalang, di ka kailanman mahahapay-hapay. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Kaya't kung kayo ay pipili ng pundasyon, ang pundasyon ng Ama siyang unahin at piliin. At kung pipili kayo ng susundan, Kristo lamang daan ng katotohanan. Kung kayo ay manghihingi ng patnubay, huwag sa ibang espiritong taglay ng sanlibutan, kundi sa espiritong banal na kayo ay tuturuan ng mabuti habang may buhay. Habang may buhay, Ama ay naririyan. Sa piling nyo, kayo'y mahal, tuwirang minamahal, at kailanman ay di kayo iniiwan. Kaya't halina kayo, magnilay at magbulat. Makinig ka anak niya sa mga aral niya, sa'yo'y magbibigay ng sigla ng katawan. Kaya't kung ikaw ay buhay, natuwiran ay pag-asa na mula sa Ama at siya ang tunay iyong kasama. Di mo kakamtan ang manghina ka, sa kabila man ng ikaw ay mayroong karamdaman. Ang Ama mong buhay na may alay, sa hiniram mong buhay, lakas niya't kapangyarihan ay hindi napapara. Ika'y mapapahiram upang iyong kamtan ang lakas nang ika'y makalaban sa taglay mong karamdaman na di siya ang nagbigay, upang ikaw ay makakilala sa kanyang magagawa, sa kanyang gagawin, sa kanyang sa'yo'y bigay na buhay. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Hindi ko kayo ililigaw sa totoo, hindi ko rin kayo ipapahamak upang masayang ang inyong buhay, kundi kayo'y nais ko, kundi kayo'y layon ko na maligtas. Kaya tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Kaya't pag nilayan ang sa'yo'y nakamtan, ang iyong karamdaman ba'y naging daan
upang ama'y makilala mo. Wag na siyang sa'yo'y mawalay, wag na siyang sa'yo'y mawalay, wag na siyang sa'yo'y mawalay pa. Tao, yan ang totoo, tigibin mo ng galak at pag-asa sa iyong Ama na di nakikita, di mahawakan, di makaharap ng tuwiran, subalit sa puso mo, sa puso mo, sa puso mo'y iyong ikintan at damhin mong siya'y buhay. Nang maramdaman mo, hindi kanya iniiwan. Bawat saglit ng buhay mo, karamay mo siya, pagkat siyang bumuhay sa'yo at pahiram lamang. Hiniram mo lamang, pahiram lamang sa'yo ang iyong buhay. Taong aking mahal, magbulay, magnilay, kayo aral niya'y pakinggan, sundin mong tuwiran, ika'y tuturuan sa buhay na mainam habang nabubuhay. Di kanya iiwan. Ang may pandinig ay nakarinig. May diabetes ka ba? At sobrang pawisan ka? At ang pawis mo'y parang mapalipit na yung damit mo? Uminom ka ng uminom ng tubig nang mapalitan ng lumuluwal na tubig sa katawan mo. At mag-relax ka, huwag kang mag-isip ng mag-isip. Ayaw mo ngang kumain. Umiisip-isip ka naman. Eh, para ka nang kumain, hindi ka pa nagutom. Sapagkat, inyong pakinggan, hindi sa pumapasok nakapagdudulot ng karumihan, kundi sa lumalabas na nagmumula sa inyong puso. Kaya, tumikim ka. Huwag kang naglalaway, ayaw mong tikman. Sapagkat natatakot ka. Baka tumaas ang diabetes mo. Hindi ka naman natatakot magalit. Hindi ka naman tumutugot mag-isip. Eh kung kumain ka ba naman, eh de nabusog ka. Hindi nang hina ka. Yung resistensya mo'y nawala na. Dahil sa kaiisip mo, sa galit mo, at wala pang pagkain ka. Ayaw mong kumain ng matamis. Ayaw mong kumain ng kanin. Ayaw mong kumain. Yung sabi mo'y nakatataas ng diabetes mo. Panay naman ang kain ng isip mo. Kain ka ng kain. Kahit walang kabuluhan, isip ka ng isip. Hoy, sasabihin ko sa'yo, anak na mahal ko, mamamatay ka. Painumin ko muna si Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. At kapag lumalagok ba kayo ng tubig, sabi ng Batanggen, tubig? Tubig? Sabi nyo lang, hey, buhay na ito. Dahil lumalagok ka ng grasya ng ama mo, tubig. Naghihinagpis ka. Sana ang ginagawa mo'y ganito. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ako'y pagalingin mo.
Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nananalig ako sa iyo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kagalingan ko'y ikaw. Di sana'y nakinabang ka. Kaya isasabi mo sa baso. Buhay na ito. Di na ako gumaling. Eh, sino ba magbibigay kagalingan sa'yo? Yung basong pinaghinagpisan mo? Yung tubig na nilagok mo? Ang Diyos na hindi mo nakikita dahil nabubugnot ka. Di mo madama dahil galit ka. Tao nga naman. Kakatuwa kayo. Pagharian kayo. Sumainyong kapayapaan. Mga mahal, naku eka, hindi na bumaba ang kolesterol ko. Ang triglyceride ko patuloy na tumataas. Inom naman eka ako ng inom ng gamot. Hindi na nga eka ako kumakain ng karne. Panay naman kang ngawa ng ngawa. Ngasab ng ngasab. Eh, hindi nga po ako kumakain. Ano nga sabing ko? Eh, de yung kapwa mo, sa galit mo. Ninangasab mong halos kagatin mo sa galit mo. Salita mo'y busa ng busang parang kornik minunguya mo. Ang pagmumura mo. Aba, kahit sandamukal na gamot, di bababayan. Ang gawin mo, manalangin ka. Magpatag ka. Mag-relax ka. At pagkatapos, uminom ka ng tubig mo. O may gamot ka, o sige, inumin mo yung gamot mo. Kaya lang habang iniinom mo, sabihin mo, Diyos ko at Ama ko, sinamahan mo ng tubig. Maging basa mo nawa sa katawan ko ang ibinigay na instrumento para gumaling ako. Tandaan ninyo, 100%. Kung di ka pa mamamatay at takda mo na, gagaling ka pa. Bahala ka kung magtawa ka. Ay, matapang pala kaya nga po kuntsing na yan. Kung magduduwag-duwagan si Apo Kuntsing sa inyo, de natalo siya sa inyo. Katatapang nyo na yan. Wala kayong ginawa kundi magmasid, mag-isip. Totoo ba yan? Humatol. Ewan ko dyan. Kaya dapat patapangin ang pinagahari sa inyong magwika at magsalita upang mabigkas niyang marapat ang wika at di sa inyo'y matakot kung kayo'y magtawat, humatol at humusga. Sumainyong kapayapaan, mga mahal na minamahal kong tuwiran. Tutuloy ba? Ang kapangyarihan ni Jesus ay nakakamta ng pananalig ay tapat at ang mga ito'y namangha sapagkat naturo sa kanila na parang may kapangyarihang hindi nila nasaksihan ang katulad sa mga eskriba. 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 Huwad. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto nyo bang maging huwad tulad ng mga eskriba? Magpakatotoo kayo. Tao. Anin mong hangaan ka ng kapwa mo